Okay, magandang gabi po, mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon, mga kamanggagawa sa ubasan ng Lord, mga pastors, mga evangelists, mga manggagawa ng Lord, magandang gabi po sa inyong lahat. Dumako po tayo dito sa Gawa, Kapitulo 1. Ito po ang ating tatalakayin ngayon, itong mga gawa ng mga apostoles. Dito lang tayo sa chapter 1. Pakinggan natin ang sinabi ni Jesus bago po siya umakyat sa langit. Ito po ang hinabilin niya sa mga disciples niya, yung 120 na tinuruan niya. Kasi nang matapos silang mag-aral sa Lord sa loob ng 3 taon at kalahati, tinuruan sila ng Lord sa mismong paanan ng Panginoong Hesus na naturuan sila ni Lord. Nagkaroon sila ng mga discipleship, Bible study, nagkukrusada sila. Katulad natin ngayon na nagkukrusade ng Lord. Kaya, itong mga alagad, talagang nang matuto na po sa loob ng 3 taon, dito na po binigay ng Lord yung kanyang Great Commission. Great Commission, ibig sabihin yung dakilang kautusan ng Lord na mga aral ng Ebanghelyo. Commission, ibig sabihin, ibinigay ng Diyos yung kanilang mission sa lupa na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa lahat ng kinapal, no? At dito mga kapatid, hindi pa sila baptized ng Holy Spirit, itong mga apostoles. Kaya tatalakayin natin itong baptism ng Holy Spirit. Kasi napakahalaga po nito. Kasi maraming mga ngaral ngayon, mga kapatid, hindi naniniwala sa baptism ng Holy Spirit. Hindi sila naniniwala, mga kapatid, pero kailangan po natin ito. Sapagkat hindi po natin magagawa ang mga himala o anumang bagay na inatang ng Lord sa atin kung wala ang patnubay po ng Holy Spirit. Dito tayo sa Acts chapter 1, babasahin po natin mula dito sa verse 4 hanggang dito po sa 5. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, dito po nabuhay na siya na maguli mula sa mga patay, nabuhay na siya at kausap niya rito ang mga alagad at binigyan sila hinabilinan sila ng Lord. Sabi niya, and being assembled together with them, referring to the apostles, at saka yung mga disciples, 120, He commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Maliwanag po ang sabi ng salita ng Lord. Habang sila nagkakatipon, inutusan niya ang mga alagad. Kinumand niya sila at sinabing, huwag kayong lalayo. Huwag kayong lalabas ng Jerusalem. Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Ngunit hintayin muna ninyo ang pangako ng Ama. Wait for the promise of the Father. Ano ba yung promise ng Father? Hindi ba pinangako ng Ama ang Holy Spirit, ang mga aliw? Mga kapatid, kailangan natin ng Holy Spirit sa ministry, mga kapatid. Dahil hindi po natin kaya kung wala ang Holy Spirit, no? Baptism ng Holy Spirit o Holy Ghost. Verse, saan na ba tayo? 5. Which saith he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Sapagkat nagbabautismo si Juan ng bautismo sa tubig, sabi rito, tanda ng pagsisisi sa kasalanan. Ngunit kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo, hindi magtatagal, sabi ni Jesus. Ito ang pinangako ng Panginoon, yung baptism ng Holy Spirit. Baptism of the Holy Ghost
Napaka-importante nito. Kaya nga sinabi ni Jesus, huwag muna kayong mangangaral. Huwag muna kayong magbabaptize. Huwag muna kayong hahayo, sabi ni Jesus sa mga alagad. Huwag muna kayong lalabas sa Jerusalem. Kundi, hintayin nyo muna ang pangako ng Ama na ipinangako niya sa inyo, walang iba kundi ang Holy Spirit o Holy Ghost. Pag sinabing Holy Ghost, mga kapatid, makikita nyo, ginamit ng Lord ang salitang Holy Ghost sa Book of Acts, sa bagong tipan. Kasi ang Holy Ghost, ito'y combination ng Espiritu ng Ama at Espiritu ng Anak. Apoy yan na may kapangyarihan. Sabi rito, di ba sinabi ni Jesus, I will not leave you comfortless? Sabi niya sa John chapter 14, I will not leave you comfortless, sabi ni Jesus. I will come to you, sabi niya. Talagang pinangako ni Jesus ang Holy Spirit. At tinawag ito ng Bible na Holy Ghost and fire, no? Tingnan natin. Kayo'y babautisman sa Holy Spirit. Okay? Verse 8. But you shall receive power. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Anong sabi ni Jesus? At kayo'y tatanggap at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, sabi ni Jesus. After that, the Holy Ghost is come upon you. Kapag dumating sa inyo ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, tinanggap nyo na ang Holy Ghost, Holy Spirit, tatanggap kayo ng kapangyarihan, sabi ni Lord sa mga alagad niya. Ito ang tinutukan ni Lord dito, yung mga naturuan niya na ng 3 taon at kalahati. At ito po, kumbaga sa nag-aaral, graduate na, no? Ito ang pinaka-diploma nila. Yung Holy Spirit, ibibigay na ng Lord yung diploma. Katibayan na pwede na silang mangaral. Pero sabi niya, wag muna kayong mangangaral hanggat hindi dumarating ang Holy Spirit sa inyo. Kasi alam ng Lord, ang tao mahina. Alam ng Lord, limitado ang ating kakayahan. Ang ating isip, ang ating wisdom, limitado po. Kaya kailangan natin ng Holy Ghost. Ang sabi ni Lord, when the Holy Spirit is come upon you, sabi ni Jesus, sabi niya, He will guide you into all truths. And He will show you things to come. Ang Holy Ghost daw, pag tinanggap natin, anong sabi ni Jesus? He will bring all things to your remembrance. Whatsoever, sabi niya, I taught you, no? Lahat ng itinuro ko sa inyo, ipapaunawa, ipapaalala sa inyo ng Holy Spirit kapag ito ay tinanggap nyo na. Kaya nga ito, mga kapatid, mahalaga talaga itong Holy Spirit. Kaya, itong mga alagad, sumunod po sila. Sapagkat kailangan nila ng power. Sabi ni Jesus, tatanggapin nyo ang power. Pwede na kayong mangaral nun. Okay. Kaya dito po, dumako na tayo ngayon sa Acts chapter 2. Nang tanggapin nila ang Holy Ghost o Holy Spirit, dito na sila nagsimulang mangaral. Mga kapatid. Kaya nga, isang araw, meron po akong nakausap na pastor, kaibigan kong pastor sa Dao, Mabalacat, Pampanga. Hindi ko na lang isi-share yung kanilang church. Sabi niya, dito sa amin, hindi ka pwedeng maging evangelist kung hindi ka nag-fasting ng 10 days. Sabi niya. At kung ikaw na yung magpapastor, kailangan mag-fasting ka ng 40 days, sabi niya. Hindi ka papasa pag hindi ka nakapag-fasting ng 40 days. Kung ikaw naman meron pa yung worker naman, kailangan mag-fasting ka ng 3 days. Pag hindi ka nakapag-ayuno ng 3 araw, hindi ka pwedeng maging manggagawa. Sabi ko, sa isip ko lang, hindi ko siya kinontra. Dahil yun ang kanilang pinaka-rule, no? Pinaka-policy nila.
Sabi ko, parang qualification nila yun eh. Wala sa Bible po yun, mga kapatid. Hindi sinasabi ng Panginoon kapag hindi ka nag-ayuno ng 40 days, hindi ka pastor o hindi ka pwedeng maging pastor. Mga kapatid, mali po yun. Ako po, tinawag ako ng Lord, nung ako'y pastor na, may mga tupa na ang Lord, nagkukrusada na ako, doon ako inutusan ng Diyos na mag-fasting ng 40 days. Mga kapatid, hindi po natin pinagmamayabang yan, no? Dahil Diyos lang ang gumagawa. 2 beses po ako nag-ayuno ng 40 days. Yung una, pinag-fasting ko ang church. Yung pangalawa, command ng Lord. Krusadahan mo ang Angeles City, sabi ng Lord, mag-ayuno ka ng, yun na nga, 40 days. Mga kapatid, kaya tinulungan ako ng Lord kasi hindi natin kaya yon. Alam niyo yung ang fasting hindi biro-biro. Kung hindi ka tutulungan ng Lord, mapapahamak tayo sa 40 days. Napakahirap. 1 buwan at 10 araw hindi ka kumakain. Tubig lang po. Grabe, talagang magiging butot balat ka. Pero napatunayan ko, kapag ang Diyos ang nag-utos sa iyo, kapag ang Diyos ang kasama mo, magagawa mo po yung imposible. Yan po ang napatunayan ko, mga kapatid. Kaya doon ko nakita, may mga churches na yung kanilang mga pamamaraan sa kanilang mga churches, parang man-made way lang, no? Hindi siya biblical. Ang sabi ng Lord, ang qualification, ang requirement ng Lord sa isang lingkod niya, hindi yung nag-fasting ka ng mahaba para maging lingkod ka ng Lord. Anong sabi niya? And you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Then, ano sabi ng Lord? And then you will be my witnesses. Sabi ng Lord. Beginning from Jerusalem to Samaria, to Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Magiging lingkod na kita, sabi ng Lord. Doon ka magiging lingkod ng Diyos. Ang requirement, kailangan tinanggap mo ang Holy Ghost. Kailangan na-baptize ka ng Holy Ghost, Holy Spirit. Kasi kahit lahat ng degree, kahit lahat ng pinag-aralan nasa iyo, kung wala kang Holy Ghost, hindi ka pwedeng maging lingkod ng Diyos. Hindi ka magtatagumpay kasi ang kaaway natin, Diablo. Satan, no? Ang kaaway, mga demonyo. May mga power yan. Kaya kailangan natin ng power. At sabi ni Jesus sa mga alagad, wag muna kayong mangangaral. Wag muna kayong magbabaptize. Wag muna kayong lalabas sa Jerusalem para mangaral. Kundi hintayin muna ninyo ang pangako ng Ama, ang kapangyarihan, ang Holy Spirit. At habang sila nagkakatipon sa upper room, chapter 2 ng Acts, basahin po natin. Nandun sila, nagkakatipon lang sila sa upper room. Wala silang ginagawa kundi prayer, fellowship, siguro Bible sharing na rin, Bible study. Nandun po sila, nagwa-worship, pupuri sa Panginoon, nag-aawitan. Habang nagkakatipon sila sa upper room, dito po binuhos ng Diyos ang Holy Spirit. Dito sa Acts chapter 2, dito na sila nagsimulang mangaral dahil tinanggap na nila ang kapangyarihan, ang Holy Spirit. Pakinggan natin. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Habang sila nagkakatipon sa upper room, in one accord, nagkakaisa sila sa fellowship, panalangin, biglang may dumating na malakas na hangin, umugong. There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. May narinig silang umugong. At yung ugong na yon, malakas na hangin, galing sa langit, at ito'y umiikot sa kanila, sa loob ng bahay. And it filled all the house where they were sitting. Pinuno ang buong bahay ng hangin na yan. Umiikot. Ito po'y naranasan ko ito, mga kapatid.
nang kami po'y bautismuhan ng Lord sa Holy Ghost, totoo itong hangin na ito na malakas, na umiikot ng malakas sa congregation. Talagang napatunayan ko itong manifestation na ito ng Holy Spirit, no? Anong sabi rito? And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire. Fire, no? And it sat upon each of them. At nakakita silang lahat ng mga dilang apoy. Dilang apoy. At ito ay lumapag sa bawat ulo nila. Sa bawat disipulo. Mga kapatid, yung 120, mga kapatid, lumapag sa kanilang lahat yung mga apoy na yon na parang dilang apoy. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang apoy. Ang apoy na yan, yun ang kapangyarihan ng Holy Ghost. Sabi dito, and they were all filled with the Holy Ghost. At lahat sila ay napuspos ng Espiritu Santo, ng Holy Ghost, ng kapangyarihan. And began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. At sila'y nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Yung mga gift, binigyan ng Lord yung mga kaloob. Di ba sa gift ng Holy Spirit? 1 Corinthians 12, di ba? Sabi ng Bible, nagbigay ang Lord ng, mula uno, ng mga siyam na kaloob o regalo, gift ng Holy Spirit. Isa rin yung speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, gift of, miracle, gift of healing, di ba? Working of miracles, discerning of spirits, faith. Yan ang mga siyam na regalo o kaloob ng Holy Spirit. At dito, tinanggap ng mga apostol itong gift na ito na magsalita ng iba't ibang wika. Kaya nga sabi ko sa mga kaibigan kong pastor na hindi naniniwala sa speaking in tongues, kung hindi kayo naniniwala, wag na lang yung hatulan. Huwag niyong hatulan kasi sign talaga ito. Sinabi ni Jesus sa Mark chapter 16. Meron talagang sign. Sabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay susunod sa mga believers. Sa pangalan ko, ano sabi niya? Magsasalita kayo ng mga bagong wika. Ito, naranasan ko po ito. Naranasan ng church. Nakita namin ang katotohanan. Kaya sabi ko sa mga pastor na huwag niyong hahatulan. Kundi, ipanalangin niyo na ito'y maunawaan niyo at matanggap nyo rin ang gift, mga kapatid. Ayun, sabi rito, and they were all filled. They were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kaya nga, mga kapatid, dito, lahat sila lumakas na. Nagkaroon na sila ng kapangyarihan, mga kapatid. Hindi na po sila takot mangaral. Hindi katulad ng araw si Peter, talagang, di ba, nagtatago si Peter sa takot sa mga Hudyo. Dahil nga wala pa siyang Holy Ghost, si Peter talagang likas na para bang takot eh. Nung panahon ni Jesus, takot siyang mapatay ng mga Roman soldiers. Kaya nga dininay niya si Jesus eh. Sabi niya kay Jesus, Panginoon, hindi kita iiwanan. Magpapakamatay ako para sa iyo. Sabi ni Jesus, magpapakamatay ka sa akin, Peter? Sinasabi ko sa iyo ang totoo, sabi ni Jesus. Bago tumilaw kang tandang sa madaling araw, 3 beses mo rin akong i-deny, sabi niya, itatatwa. Nangyari po yan. Nang si Jesus ay pinaparusahan na, mga kapatid, sabi ng babae kay Peter, dahil si Peter nandun nanonood. Sabi ng babae, kilala ko ang taong ito. Alagad ni Jesus ito. Alagad ni Jesus ito. Sabi niya, lagi niya itong kasama. Si Peter po, na talagang nag-deny, no? Sabi niya, hindi ko alam ang sinasabi mo, babae. Hindi ko kilala ang Jesus na yan. Sabi ni Pedro. Sa takot sa mga Hudyo. Punong-puno siya ng takot. Mga kapatid, ayaw niyang madamay sa kamatayan. Alam niyo, ganun ang tao, pag wala pa ang Holy Spirit sa iyo, na likas sa tao ang may takot. Lahat ng tao sa mundo may takot. Minsan na-share ko yung message na yan. Jesus Christ
is the master of your fear. Jesus Christ is the master of all masters. Kaya si Jesus ang nagtanggal ng ating mga takot. Kaya nang si Peter po ay wala pang Holy Ghost, hindi pa baptized ng Holy Ghost, tignan nyo si Peter. Kung titingnan mo, siyang chief speaker ng mga apostol. Siya po ang pinaka-bold speaker. Matapang mangaral nang mabaptize ng Holy Ghost. Pero nung wala pa siyang Holy Spirit, hindi pa nabautismo ng Holy Ghost, duwag siya. Siya po'y takot na takot. Kaya nga pati si Jesus, sinabi niya hindi niya kilala. Sabi niya, hindi ko kilala ang Jesus na yan. Isinusumpa ko, sabi niya. Grabe po, no? Kaya pangatlong pagde-deny niya, na tumilawak yung tandang. Mga kapatid, doon naalala ni Peter ang sinabi ni Jesus, bago tumilawak ang tandang sa madaling araw, 3 beses mo kong itatatwa. Sabi niya, oh, you did deny. Kaya nga alam ng Lord yung mangyayari bukas. Alam ng Lord ang gagawin mo bukas. Kung ano. Kaya mga kapatid, ganun ang Lord, no? Kaya kailangan ng Kristiyano talagang may takot sa Lord. Siya kasi umahawak ng bukas eh. Alam niya na sa madaling araw, i-deny siya ni Peter. Alam niya ang hinaharap, mga kapatid. Kaya nga, umiyak si Peter nang yung tandang po tumilaho, naalala niya ang prophecy ni Jesus. Itatatwa mo ako, sabi niya, kakaila mo ako. O nagsisi siya. Pero nang siya po'y mabaptize na ng Holy Spirit, Acts chapter 2, bumaba ang Holy Spirit at umugong na parang hangin na pinuno ang buong bahay, umiikot. Lahat sila napuspos ng Espiritu Santo. At lahat sila ay nagkaroon ng katapangan. Lahat sila nagkaroon ng karunungan, wisdom. Lahat sila nagkaroon ng malakas na pananampalataya. Kasi hindi na sila pangkaraniwang tao. Nasa kanila, pumasok na si Jesus sa kanila. Pumasok na ang Holy Ghost sa kanila. Naniniwala ba kayo si Jesus ang pumasok? Yes. Sabi ni Jesus, I will not leave you comfortless. I will come to you. Sabi ni Jesus. John chapter 14. Para makita niyo po ito. Manifestation ni Jesus ang Holy Ghost. Sabi ni Jesus dito. Verse 18. 14:18 ng John. Sabi ni Jesus, I will not leave you comfortless. I will come to you. Tignan nyo. Ngayon, sino ang comforter? Di ba si Jesus? Hindi ko kayo iiwan ng walang comforter o walang comfort. Ako'y darating sa inyo. Kailan siya dumating? Day of Pentecost. Nang bumaba ang Holy Ghost, anong sabi? Lahat sila napuspos ng Espiritu Santo. Revelation chapter 3 verse 20. Anong sabi ni Jesus? Nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Sabi ni Jesus, kumakatok ang Diyos sa ating mga puso. Amen? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ng salita niya, kumakatok siya sa mga tao na pinapangaralan natin. Anong sabi ni Jesus? Sino mang tao na magbukas ng kanyang pintuan, pinto ng kanyang puso, at ako'y tanggapin at papasukin, ako'y papasok sa kanyang puso, at ako'y mananahang kasalo niya. Mananahan ako sa kanya. Sabi ni Jesus, sino ngayon pumasok sa puso natin? Malinaw, si Jesus Christ. Yung kanyang third manifestation, the Holy Spirit. I will not leave you comfortless. I will come to you. Sabi ni Jesus. Si Jesus palang bumaba sa atin. Kahit sa Revelation 3:20, kumakatok ako sa puso nyo. Sinong nagsasalita? Si Jesus Christ, ang anak ng Diyos. Sino mang tumanggap sa akin at ako'y papasukin, ako'y papasok sa kanyang puso at ako'y mananahang kasalo niya. Amen. Kaya nga mga kapatid,
Kaya nga sinabi ng Korinto sa mga anak ng Diyos, you have the mind of Christ. Sabi ng Bible, kayong lahat ay may isip ni Kristo. Bakit ang Kristiyano may isip ni Kristo? Lahat tayo. Lahat kayong tumanggap kay Yesu Kristo bilang Savior. Lahat tayo may isip ni Kristo. Kasi po, pumasok sa iyo si Kristo. Kaya nga, nalaman mo ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, dahil si Kristo ang nasa sa inyo. Praise the Lord. Napakagandang balita. Ayan mga kapatid, kasama natin siya. Sabi ni Jesus, ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sino nagsabi nun? Si Jesus Christ. Siya ang Holy Ghost. Narito, ako'y kasama niyong palagi. Sabi niya, I am with you always, even unto the end of the age of the world. I am with you always. Sabi niya, di ba mga kapatid? I will never leave you nor forsake you. Kasama natin si Jesus. Saan man tayo pumunta, mga kapatid? Tandaan niyo po yung tatlong dimension ng Lord. Nasa panahon na tayo ngayon ng New Testament. Old Testament, ang Diyos ay God above us. Tandaan niyo yung tatlong dimension nun. God above us, panahon ni Adan, bumababa lang ang Lord galing sa langit. Panahon ni Abraham, bumababa ang Lord. Panahon ng Israel, bababa ang Lord sa makapal na ulap at mangungusap sa Israel. God above us. Pangalawa, New Testament, panahon ng mga apostoles. God with us. Tawagin niyo siyang Emmanuel, ang sanggol na ipapanganak sa Bethlehem. Ang ibig sabihin ay, ang Diyos ay kasama natin. God with us. Kanino nangyari yung God with us? Sa mga apostoles. Nakasama nila ang Panginoong Jesucristo, nakasama nila ang Diyos sa mundong ito, naging kabady-bady nila ang Lord. Kaibigan nila, kasamang kumakain, kasamang nangangaral, kasamang naglalakad, kasamang natutulog. Kaya nga, God is with us. Siya sa panahon ng apostol. Nakasama nila ang Diyos. Pero sa panahon natin, ang Panginoon po ay bumalik na. Yung kanyang corporal body nandun na sa kanyang trono. Mga kapatid, iba na ang dimension na binigyan niya ngayon, yung manifestation niya ngayong panahon natin. Hindi na God with us, kundi mas malapit, mas matindi. God in us. God in us. Hindi nasa labas mo ang Diyos, kundi ang Diyos pumasok na sa puso nyo. Pumasok na ang Diyos sa puso natin. Kaya nga sabi ng unang Korinto 3, sabi niya, hindi ba nyo alam na kayo ang templo ng Diyos? At nananahan na sa inyo ang kanyang espiritu? Sabi niya, di ba? At sabi niya, nananahan na sa inyo ang Diyos. Kaya nga, mas malapit si Kristo ngayon, God in us. Nasa loob mo na ang Lord. Nasa puso mo na si Jesus. Si Jesus wala na sa Bethlehem. Wala na sa Belen. At wala na rin sa krus si Jesus. Kaya wag na nating ilagay sa dingding. Wala na sa krus si Jesus. Wala na sa dingding si Jesus. Si Jesus ay ngayon po nandiyan na nakahiga na sa Belen ng inyong mga puso. Sa ating mga puso. Nandito na si Lord. Kaya nga God in us. Mga kapatid. Siya ang Holy Ghost. Siya ang Holy Spirit. Ang sabi ni Lord, John chapter 14 verse 12. 14:12 ng John. Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Maliwanag pong sabi ng Panginoon Jesucristo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sabi niya, sino mang sumasampalataya sa akin, lahat ng ginawa ko
yung ginawa raw niyong nakamangha-manghang gawa, himala, ay magagawa rin niya. At higit pa sa mga ginawa ko, ay magagawa rin niya, sapagkat ako'y babalik na sa Ama, sabi niya. Maliwanag po ito. Lahat ng ginawa ko, magagawa rin niyo. Kaya nga, mga kapatid, ito ang lagi ko sinishare sa church ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan na sa church ngayon. Sabi ni Lord, kung hindi ko kayo iiwanan, dahil nang sabihin ni Jesus sa mga apostoles, kailangan ko kayong iwanan. Uuwi na ako sa langit, no, sa Ama, kailangan ko na kayong iwanan. Nalungkot ang mga alagad. Sabi nila, iniisip nila, paano na kami pag wala na si Jesus, ang Panginoon? Sabi ni Lord, sinabi ko lang na ako'y aalis, nalungkot na kayo. Makabubuti para sa inyo ang kayo'y aking iwan. Sapagkat kung hindi ako babalik sa langit, hindi darating sa inyo ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus. Ang linaw po. Kasi ang Holy Spirit na kay Jesus lahat. Na kay Lord lahat ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Colossians 2:9, the fullness of the Godhead bodily dwelleth in Jesus, in the body of the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan iwanan ko kayo. Hindi maintindihan ng mga apostol yon. Naunawaan lang nila yon nang pumasok sa kanila ang Holy Spirit. Acts chapter 2. At lahat sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Lalo silang nagkaroon ng kagalakan dahil naalaman nila ron na si Jesus ay kasama na nilang muli. Amen. Si Jesus bumalik sa kanila. I will not leave you comfortless. I will come to you, sabi ni Jesus. Bumalik si Jesus sa formang Holy Spirit. Third manifestation ng Diyos. God the Father, God, Son of God, o Son of Man, and the Holy Spirit. 1 John 5:7, and these three are one. Three manifestations of God. One God in three manifestations. Nagpahayag siya. Pero, yun ang great mystery. Mga kapatid, kaya nga pag nalaman mo itong revelation ito, mga kapatid, pag kayo nag-crusade, alam nyo na ang kapangyarihang nasa iyo. Kapag si Jesus nasa iyo, mga kapatid, grabe. Pag nalaman mo, na-realize mo kung gaano kalawak itong mensaheng ito. Gaano katotoo ito. Mga kapatid, hindi ka na matatakot kahit ang bulag lumapit sa krusada, humingi ng prayer para makakita, hindi na kayo matatakot. Kahit ang lumpo nandiyan sa harap nyo, mga kapatid, ipipreach mo talaga ang healing. Kasi nakatakda na po yung krusada. Sinet na po namin ang crusade ng Pebrero. Kaya magsisimula na ang krusada buwan-buwan. Mula February, tuloy-tuloy na po ito. Kasi kailangan lahat ng pastor, lahat ng mga lingkod ng Lord, mangaral na. Kasi maikli na lang po ang panahon. Alam nating lahat, ang gera, hinahanda na ng mga superpowers. Nagre-ready na ang mga bansa para sa nuclear war. Hanggat may panahon pa po tayong magkrusada, mangaral, mag-evangelize, gawin na nating lahat, mga lingkod ng Diyos. Kailangan na po nating kumilos. Kasi nagkomanda ang Lord sa akin, sabi ng Lord, this is the time for you. Sabi niya, to preach my true and unpolluted gospel, sabi ng Panginoon sa akin. Sabi ng Lord, panahon na para ipangaral ang tunay na gospel. I am ending your trials and hardship, sabi ng Lord. Tinatapos ko na ang inyong mga pagsubok at kahirapan, sabi ng prophecy. Because this is the time for you to preach my true and unpolluted gospel, my pure gospel. Sabi ng Lord, preach it to the cities, provinces, sabi niya, at iba't ibang mga lugar. Sabi ng Lord, rejoice everyone,
because this is your time. Time to preach and spread the gospel. Ito ang sinabi ng Holy Ghost. Nangungusap po ang Holy Ghost. Kung paano nangusap siya sa mga apostol, through prophecy, through tongues and interpretation, nangungusap din ang Lord sa panahon natin. Hindi nagbabago ang Panginoong Jesucristo. Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, panahon ng mga apostol, today, and forever. Kaya hindi nagbabago ang Lord. Hindi nagbabago ang kanyang mga miracles, ang kanyang mga kaloob. Kasi may mga nangangaral na nagsasabi, ang milagro, wala na yan, lumipas na yan. Panahon lang ng mga apostol yan. Kasi, kaya ito ang dahilan kung bakit, yun nga, yung mga dati kong mga kasamahan, sa nalungkot ako, dinala ako ng Lord sa mga naniniwala sa miracle, sa healing. Isang araw, may kaibigan akong pastor ng Baptist, senior ko rin ito, kasi ayaw niyang maniwala sa healing. Panahon lang daw ng mga apostol ang healing, miracles, mga gifts. Kakashare, sinishare ko po. Alam niyo, namulat siya, minulat ng Lord yung mata niya, pangunawa niya. Ngayon po, naniniwala na siya sa healing. Totoo palang miracle, sabi niya. Kasi, nakita nila. Kaya mga kapatid, ito po ang sinabi ng Panginoon. Nang mabaptize ng Holy Ghost o Holy Spirit sila Peter, nagkaroon siya ng katapangan. Sabi niya, dito talagang nangaral na siya sa mga Hudyo. With boldness na, talagang matapang na siya. Hindi na siya takot hulihin ng mga Hudyo o ng mga Roman soldiers. Sabi niya, no? Kaya, dito po, nagtaka yung mga tao. Ang mga taong ito lasing, sabi nila, no? Hindi na maintindihan yung wika. Sabi ni Peter, hindi kami lasing. Dahil alas 9 pa lang ng umaga. Kundi ito'y fulfillment ng prophecy sa Bible. Ang prophecy ng Lord sa Joel chapter 2, sabi ng Diyos, sa huling mga araw, sa last days, sabi ng Lord, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na babae, mga manghuhula, may magpa-prophesy. Ang inyong matatanda mananaginip ng mga panaginip. Ang mga kabataan nyo makakakita ng mga pangitain, visions. Sabi ng Lord, magpa-prophesy. Ang prophecy ay para ring speaking in tongues. Mga gift ng Holy Spirit. Kaya, sabi ng iba, panahon lang daw ng mga apostol. Pakinggan natin ang apostol. Kung ano sabi nila sa gift. Acts chapter 2, 17 to 19, sinabi ni Peter yan. Sabi niya, no, ang inyong mga anak na ibaghuhula, magpa-prophesy, makakakita ng pangitain. 12:39, pakinggan niyo po, Acts chapter 2 pa rin. For the promise, ano yung promise? Yung mga kaloob ng Holy Spirit, ang Holy Spirit mismo, is unto you. Sino yung unto you? Israel. And to your children, at sa kanilang mga anak, mga Israelita, and to all that are afar off. Tingnan nyo ang ginawa, pati na hindi Israel, pati na lahat ng nasa malalayong mga lugar, even as many as the Lord our God shall call. Malinaw po ito. Hindi lang Hudyo. Sabi ng Lord, pati na yung mga nasa malalayong lugar, ang lahat ng tatawagin ng Panginoon sa last days. Kaya nga, ang healing, miracle, prophecy, tongues, at iba pang manifestation ng Holy Spirit, gifts ng Holy Spirit, hindi po ito lumipas. Tulad ng sinasabi ng iba. Kasi may mga mangaral, kapag hindi nangyari sa kanya, hindi niya naranasan ang healing, miracle, power of God, inaatulan na. Dahil wala sa kanya, hindi naman natin kinakalaban si Mr. Apollo Kibuloy, no? Pero sa totoo lang, siyang nagsabi nito eh. Alam niyo, naawa ako sa kanya, pero sa totoo lang, gusto ko lang kung may correct ang mali niyang sinabi. Sabi niya, siya raw ang appointed son of God. Ako ang naka-perfect sa kalooban ng Diyos, sabi niya. Kaya sinabi ng Diyos sa akin, ikaw na ngayon ang aking appointed son. Grabe! Mga kapatid, lahat tayo
lahat kayo mga appointed sons and daughters of God. Lahat kayo nakatalagang maging anak ng Diyos. Dahil sabi ng Lord sa Ephesians 1:4, lahat tayo tinawag na ng Lord before the foundation of the world. Pinili ka na niya para maging mga anak niya. Adopted sons and daughters. Kaya ngayon mga kapatid, sabi niya hindi raw siya binigyan ng Diyos ng gift of healing. Sabi niya, hindi ako binigyan ng Diyos ng gift na working of miracles. Kaya wala raw milagro, hindi siya naglelehan sa mga bulag, sa mga lumpo. Hindi raw binigay ng Ama sa kanya yon. Dahil hindi na raw ang mahalaga yon. Ang mahalaga raw yung aral niya. Mga kapatid, mali po yon. Huwag nating sabihin hindi mahalaga ang healing. Ang miracle, healing, yan po'y confirmation ng Lord sa true gospel. Kaya nga sabi ng Mark chapter 16, kung tingnan niyo yung mga huling verses, inutusan ng Lord ang mga apostol na mangaral. Anong sabi ng Mark 16? At nangaral ang mga apostoles, ang mga alagad, ipinangaral nila ang ebanghelyo ni Kristo, at kasama nilang gumagawa ang Panginoon sa kanilang pangangaral. Kasama nila si Jesus. At pinatotohanan ni Jesus ang mga salita na kanilang pinapangaral sa pamamagitan ng mga milagro, mga himala, at mga kagalingan. Signs and wonders and miracles. Kasama palang gumagawa si Jesus ng mga tunay niyang mga lingkod. Kaya nga mga kapatid, ang isang evangelist, malalaman mo na ang Diyos nasa kanya, meron talagang makakakita ka ng supernatural na mga gawa na hindi kayang gawin ng tao, mga kapatid. Dito nakita ko, ang bulag nakakita, ang lumpo lumakad, ang pipi nagsalita, ang bingi nakarinig. Lahat ng ginawa ni Jesus, ginagawa niya pa rin hanggang ngayon. Kaya nga ito ang, kaya na ibinabalik po namin itong krusada at iniluhod ko sa Lord ng bagong taon yan, habang nagkakahiwalay ang taon. Kasi tuwing maghihiwalay ang taon, mga kapatid, napakagandang gawin niyo po ito. Lahat ng tao nag-iingay, sinasalubong ang bagong taon sa maingay na pagsalubong. Pero kami sa church, lahat kami nakaluhod. Nakaluhod kami sa Panginoon at nananalangin habang naghihiwalay ang taon mula alas 11:30 hanggang alas 12 pasado. Nakaluhod kami, nagpe-pray kami para po ang Panginoon ang siyang gumabay sa kanyang mga anak, ang Panginoon ang magbigay sa lahat ng Kristiyano ng masaganang bagong taon. Hindi namin sinasamba ang bagong taon. Hindi namin sinasalubong ang bagong taon. Mali po yun. Diyos-Diyosan yun. Ang bagong taon, walang magagawa para pagpalain tayo. Ang Diyos lang po, si Jesus lamang ang pwedeng makapagbigay ng prosperity o prosperous New Year sa lahat ng Kristiyano. Dahil nasa Bible yun, nasa Joshua 1:8 yun. Sabi ng Lord, pag sinunod mo ang mga salita ko, sabi ng Lord, magtatamo ka ng prosperous New Year, kasaganaan, prosperity, and success. Ito ang sinabi ng Lord. Nasa pagsunod talaga sa salita ng Diyos ang blessing. Kaya kasama kong pinagprayan, yun nga pong mga miracles. Lord, sabi ko, ibabalik ko na yung mga crusades. Sabi ko, ipakita mong muli, i-manifest mong muli ang iyong kapangyarihan. Yung mga greater miracles, Lord, sabi ko, kailangan ko ng mga video clips para mai-upload namin sa YouTube at saka sa Facebook. Para makita ng inyong mga anak, lahat ng viewers, na hindi pa kumupas ang miracle. Hindi pa lumipas ang healing. Kundi available pa rin hanggang ngayon. Makikita niyo po yan, kung loloobin ng Lord, itong Pebrero, Marso, isasama na po natin yan sa ating live streaming. Makikita niyo yung mga greater miracles ng Lord. Kahit nag-set ako ng mga crusades, buwan-buwan sa taong ito, mga kapatid. Mula po sa February. Magsisimula po ng Pebrero ang krusada. Tapos Pebrero, Marso, Abril, may mga crusade po yan. Kahit tag-ulan, tuloy-tuloy po ang crusade. Kahit tag-ulan,
gumagamit kami ng malaking tent pag tag-ulan, pero tuloy-tuloy po ang crusade. Kaya mga kapatid, totoo po ang healing, totoo ang miracle. At yun ang gusto kong ma-share talaga sa ating mga kapatid, hindi pa ito lumilipas. Itong mga apostol, nang matanggap nila ang baptism ng Holy Spirit, mga kapatid, lahat sila nagkaroon ng power. Binigyan sila ng Lord ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Meron po isang oras? Paki-check na lang yung oras, opo? Ha? Kulang pa po. Kulang pa, okay. Tuloy po natin hanggang isang oras, no? Kaya mga kapatid, ito ang kagandahan po ng baptism sa Holy Spirit. Iba ang bautismo sa tubig. Sabi ni John the Baptist, isang araw sabi niya, tinanong siya ng mga Hudyo, ikaw ba ang Kristo? Sabi nila kay John the Baptist. Ikaw ba ang Kristo? Ang Misaya? Sabi ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo. Hindi niya inangkin ang gloria. Ikaw ba ang propeta? Hindi ako ang propeta. Sabi niya. Kung ganun, sino ka? Ako lang ang tinig na sumisigaw sa ilang na nagsasabi, tuwirin niyo ang dadaanan ng Panginoon. Ibig sabihin, mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Yun po ang sinabi niya. Sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Tanda ng inyong pagsisisi. Sabi ni John. Ang baptism pala ay tanda ng pagsisisi. Ngunit may dumarating sa aking hulihan na higit na makapangyarihan kaysa akin. At siya, tinutukoy niya si Jesus. At siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Siya po ang magbabaptize daw sa Holy Spirit. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Fire, no? Espiritu Santo at apoy. Meron palang bautismo sa apoy, mga kapatid. May bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Iba yung bautismo sa tubig, tanda ng pagsisisi. Iba naman yung bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kapangyarihan po yan. At yan po ang natanggap ng mga apostoles dito. Nakakita sila ng mga dilang apoy, lumapag sa kanilang mga ulo, sa lahat ng 120, at lahat sila napuspos ng kapangyarihan. Bago po ako magkrusada, na-experience ko po yan. Na-experience ko yung malakas na hangin na umiikot sa amin. Mga kapatid, talagang totoo ang Holy Spirit. Habang umiikot ang malakas na hangin, mga kapatid, naamoy namin ang napakabangong bulaklak na mabango pa sa sampagita, kamya, o anumang pagsamasamahin mo. Napakabangong bulaklak. At pagkatapos po, ayun, nagbuhos ang Lord ng mga kaloob. Iba-ibang kaloob, prophecy, speaking in tongues, iba-ibang gift, iba-iba. Naranasan ko naman yung baptism in fire, doon po sa crusade ng isang American evangelist. Nang ipag-pray niya ako sa crusade, baguhan ako, baby Christian, nakita ko ang bolang apoy sa langit, kasing laki ng maliit basketball na, yung bola ng basketball, maliit, umaapoy po, nakita ko talagang apoy, bumagsak sa aking ulo. Nawalan ako ng malay, nawalan po ako, wala talaga, bumagsak ako sa semento, walang galos, walang sakit, pero bumagsak ako talagang bigla. Pero, pag tayo ko, nakita ko lahat ng tao nakatingin sa akin. Tumakbo ako sa likod ng platform, ng stage. Sabi ko, nagtataka ako, ano yung nakita kong apoy? Bakit may nakita kong apoy galing sa langit? Hindi ko pa alam ang baptism of fire. Baptism of the Holy Ghost and fire. Hindi ko pa alam yon. Doon ko na-experience ang unang baptism sa fire. Ang bautismo sa apoy ay kapangyarihan, mga kapatid. Mula noon, pag ako'y nag-Bible study, natsitsyempoan ko yung mga nakaratay na may sakit. Inuudyukan ako ng Lord na ipag-pray sila. Pag pinag-pray ko, ang may sakit tumatayo. Gumagaling po, instantly nakita mo talaga. Talagang miraculously. Hanggang sa nakapag-pray ako sa lumpo, sa pilay, sa bulag, nakakita. Mga kapatid, totoo ang baptism of fire. At yan po ang ay binibigay ng Lord sa mga naniniwala sa Kanya.
Panampalatayanin lang natin ito, lalo na yung mga lingkod ng Diyos. Maniwala lang kayo sa gift ng Lord. Sabi ng Lord, higit pa sa ginawa ko, magagawa rin nyo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, John 14 verse 12, hindi nila pwedeng kalabanin si Kristo. Salita ni Kristo ito, John 14:12, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Maliwanag po yan. Lahat ng ginawa ko, magagawa rin nyo. At higit pa sa ginawa ko, magagawa rin nyo, sapagkat ako'y uuwi na sa Ama. Kaya mga kapatid, ibig sabihin ng Lord, ang Holy Ghost, matatanggap na natin. Kaya nga yung power ng Panginoong Yesus, magmamanifest sa iyo. Sabi ng Lord, imamanifest ko ang sarili ko sa inyo. Sabi, di ba sinabi niya yan sa Book of John? Amen? Magmamanifest daw siya sa iyo. Sa paanong paraan? Sa kapangyarihan, sa healing, sa miracle, no? Sa mga sacrifices, sa, alam niyo na, no? Kaya mga kapatid, yan po ay biblical. Kaya huwag natin sasabihin ng healing, miracle, lumipas na. Hindi po totoo yun. Sabi ni Jesus, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang mga salita ko, kailanman ay hindi lilipas. Hindi lumilipas ang healing, ang miracle. Pag sinabi mo ngang miracle, lumipas na wala na, parang sinabi mo ngang Diyos wala na. Kung naniniwala kang ang Diyos ay nandito pa at pumasok sa iyo, maniwala ka na ang milagro nandito pa rin sa lupa, mga kapatid. At yan ay nasaksihan namin. Napatunayan ko yan. Kahit ngayon, lahat kayong may mga karamdaman, pakinggan nyo lang ito, gagaling ka. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, mga kapatid. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Nagpapagaling ang salita ng Diyos. Tandaan niyo po, the more word you get, the more powerful you become. The more revelation you get, the more Jesus Christ you become. Mga kapatid, magpapahayag sa iyo si Kristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, makikita nyo na si Kristo nangungusap sa akin, sabi niya. Kaya makikita nyo ang Panginoon magmamanifest sa iyo, sa healing, sa miracle, sa lahat ng bagay. Mga kapatid, kaya ito ang true gospel ng Lord. Huwag nating bawasan, huwag nating dagdagan. Yun lang pong eksakto. Kaya, ang dapat sa lahat ng lingkod ng Lord, magkaisa po tayo. Mag-aralan tayo, magpunuan tayo, huwag magpunaan. Magpunuan. Ibig sabihin, i-share natin. Marami kayong alam, wala ako. May alam ako na wala kayo. Pagsama-samahin natin yan. Diyan po, nakukumpleto si Jesus Christ. Diyan natutuwa ang Lord. Yan ang tinatawag na edification of the church. Diyan lalago ang body of Christ. Yung mga walang healing, walang miracle, ayaw nilang maniwala, share natin. Pag nagkaroon sila, nakukumpleto ang body of Christ. Kaya yun ang layunin ng Lord. Yun ang kalooban ng Lord. Lahat po mapustos ng kaalaman ng Panginoong Diyos. Okay? Kaya ito pong sinabi ng Lord, mahalaga ang baptism ng Holy Spirit. Wala tayong magagawa kung wala ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin magagawa ang lahat ng ito kung wala ang Holy Spirit, mga kapatid. Kaya, nawa po, kahit pa paano, nakapag-share tayo ng konting kaalaman, mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid nating baguhan. Hintayin nyo po yung ating i-upload ng mga video sa Pebrero. Sisikapin po natin. Bagamat ang mga crusade namin, hindi naman mga malalaking crusade. May revelation ng Lord sa amin, Barangay Crusade. Sa mga nahayuan namin sa Nueva Ecija, dahil maraming kapatiran doon, gusto kong suportahan sila ng mga mini crusades, Barangay, buwan-buwan. Ganun din po dito sa parte ng Pampanga, parte ng Tarlac, at iba pang lugar. Kahit naranasan ko ang mga malalaking crusade. Naranasan ko magkrusada sa malalaking bayan po ng Pangasinan, mga syudad, Angeles City, iba-ibang lugar. Pero lahat yan, kumikilos ang Lord. Barangay Crusade, Great Crusade, mga krusada sa mga syudad, mga kapatid, pareho lang kumikilos ang Lord. Ang mahalaga,
ang gospel po na ilalakad natin ang ebanghelyo. Patuloy po natin yan kasi kailangan lang natin talagang makapag-ipon po ng mga video clips sa mga himala, mga milagro na ginagawa ng Panginoon para mai-upload natin sa YouTube, tsaka sa Facebook. Makakatulong po ito sa ating live streaming para ang gospel makita nila ang katotohanan po ng kapangyarihan ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? For the kingdom of God is not in word only, but in power. 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God is not in word, but in power. Kaya ang katotohanan, ang kingdom of God, ang katotohanan ng aral, may kalakip na milagro, kapangyarihan at himala. God bless you po at magandang gabi po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito kahit paano na i-share po ang iyong mga salita. Pagpalain mo po lahat po ng aming mga kapatid na nakinig. Pagpalain mo po lahat po ng aming mga kamanggagawa, mga minamahal naming mga pastors, mga ministers, mga workers. Lord, i-bless niyo po silang lahat sa mga salitang ito. O Lord, upang Lord, lahat po ay tumanggap ng kapangyarihan, malaman nila na ang healing, ang miracle, ay hindi pa po kumukupas. Ama, dalangin po namin ang nalalapit na krusada sa Pebrero. Idinadalangin ko po na i-manifest mong muli ang iyong greater miracles na sinabi at pangako sa krusadang ito upang makita rin po ng lahat ng aming mga kapatid sa Facebook, sa YouTube ministry namin. Lord, makita rin nila ang iyong mga kamanghamanghang mga gawa. At ipinapangako po namin na lahat ng himalang gagawin mo, lahat ng tagumpay na ibibigay mo, ibibigay namin sa iyo ang glory. Wala kaming nanakawin kahit 1%. Sapagat ikaw lamang, Ama, ang karapat-dapat sa lahat ng luwalhati. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat, Lord God. Ikaw lamang ang perpekto. Kaya lahat kami may hina. Kaya pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatid na baguhan na nakinig din sa live streaming na ito. Lord, pagalingin mo po lahat ng kanilang mga karamdaman sa katawan sa oras na ito. Lord God, sinasalita ko ang kagalingan para sa kanilang lahat. Sa kanilang physical na katawan, tanggapin nyo ang kagalingan, kapatid. Tanggapin nyo ang miracle healing mula sa Panginoon Jesucristo. Tanggapin nyo, damahin nyo ang healing mula sa Holy Spirit ngayon din. In the mighty name of Jesus Christ, be healed and be whole. Be made whole right now. In Jesus' mighty name. Salamat, Ama. Pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatid. Ganun din ang pamilya ni Sir Feli. Ang pamilyang ito na nagbukas ng gawain para sa aming Facebook at YouTube ministry. Pagpalain mo po ang pamilya ni Sir Feli, ang kanyang mga anak. I-bless mo rin po at ingatan at patuloy na palaguin din sa kaalaman. Ang kanyang anak na nasa ibang bansa, patuloy mong i-bless, Brother Aaron, ingatan, i-promote mo siya roon at patuloy na pagpalain. Ganun din po ang lahat ng mga kapatid naming naririto ngayon, pagpalain mo silang lahat sa kanilang pakikinig sa iyong mga salita. Dalangin ko po na pumasok ka sa kanilang mga puso, pagalingin mo rin sila at pagpalain, at sa kanilang pag-uwi sa Visayas, ipabaon mo po ang dakilang kaligtasan, kagalakan, at pagpapala at biyayang mula sa iyo, Panginoon. Kahabagan mo po kaming lahat, patuloy mo kaming kahabagan, at pagpalaing lahat, Ama, sa material, sa financial, na kailangan ng church, higit sa lahat, sa spiritual at pananampalataya. In Jesus' name, lahat ay magsabing, Amen. Amen and amen. God bless you. God bless you all po. Magkita-kita po tayo next Sunday po ng gabi. God bless you all. Amen. Thank you, Lord.